Hallelujah. God is good. Hindi. God is good. Oh, yan lang ba kaya nyo? Kailangan malakas. Amen? God is good. Yes, grabing grabe. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, grabe ang pinagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo nitong week na to, ang daming nangyari. Amen? So, grabe ang Panginoon. Grabe yung mga pinakita sa atin, lalo na yung mga tawag nito, nangangailangan ng kagalingan. Di ba? Grabe ang Diyos. Kaya nga, sabi nga, yung pinag-aaralan natin yung faith, no? I believe na yung faith na nasa kanila, no? Kaya ginigay ng Diyos yung kagalingan sa bawat isa na nangangailangan ng kagalingan. Kasi yung faith na nasa kanila, yun yung binigay ng Diyos sa kanilang lahat. Amen? Yes. Amen. Yes. Okay. So, sa araw pong ito, let me continue yung ating lesson. Yung actually, sabi nga na yung ating pinag-aralan last week is about faith, di ba? So, one of the tinuro sa atin ng ating pastor, sabi nga ni Sister Aina, is yung unforgiveness. Tama po ba? Sino pa ba yung may unforgiveness heart? Sino ba? Wala na? Are you sure? Are you sure na wala na tayo unforgiveness heart? Yan, napapatid ako. So, kailangan wala tayo unforgiveness heart. No? Sabi nga, unforgiveness is the killer of our faith. Diba? So, pwede niyang sirain yung ating pananampalataya. Sabi ni Pastor, na nakaraan, kailangan matuto tayo magpatawad. Hindi lang yung sasabihin mo, okay na ako, basta siya, bahala na siya sa buhay niya. Pero kailangan ikaw mismo ang umayos doon sa sitwasyon na yon. Do you believe that God will work in you the forgiveness in your heart, and together the person that is unforgiven? Nako, ulitin ko po. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang mag-aayos ng puso nyo para mapatawad nyo ang iyong mga kaaway? Amen, di ba? Kaya kinakailangan hindi lang natin ikimkim yung galit. O sabihin natin na okay na ako, pero sa loob, meron pa pala. Yeah? Mahirap naman yung masasalubong mo yung kaaway mo nakangiting aso ka. Di ba? Ang hirap naman ng ngiting aso. Baka mamaya magkagatan pa kayo. So, kailangan may forgiveness heart ka. So, it's not unforgiveness. It's forgiveness heart na hinihingi natin sa Panginoon. Maging ang mga apostle, sabi nga dun sa binasa natin sa Biblia, sinabi ng Panginoon, forgive 7 times 7. Tama ba? 7 times 7, sabi niya sa mga apostle. Sabi ng apostle, anong response ng apostle? Sabi niya, the apostles' response to the Lord Jesus, to increase their faith in order to forgive, to know the purpose of God for us. Diba? Kailangan natin humingi ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan natin increase yung ating pananampalataya. Kasi kung hindi natin palalaguin, paayusin o itataas yung pananampalataya natin, panigurado, hindi ka makakapagpatawad. Maging yung mga apostle nahihirapan. Maging yung mga disipulo ng Panginoon nahihirapan. Lalo na tayo. Pero higit sa lahat, sabi nga ng Panginoon, napakapalad nating lahat. Bakit kamo? May katulong na tayo.
Kasi yung Holy Spirit nandiyan dyan. He is there to convict us, no? In order us to straighten and make increase our faith. Amen? Amen. Okay. So, sabi po doon, no? In order to forgive and know the purpose of God for us. Without clear understanding of our faith, we cannot see our culture. Without clear understanding of our faith, we cannot see our culture. May culture tayo kanina, binanggit ni Sis Aina. Ano yung una? Loving God. Pangalawa? Loving people. Sunod? Raising leaders. Do you think our culture is very clear to us without increasing or we have the right faith on that culture? Tanong. Di ba malabo? It is impossible to love God without faith. Amen? It is impossible to love people without faith. Amen? And it is impossible to raise a leader, to disciple anyone, if your faith is not or wavering. Nag-wave yung faith mo. Paano mo mai-share yung pananampalataya mo kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa pinaniniwalaan mo? Parang gadget yan. Halimbawa, itong telepono na natin, yung mga cellphone nyo. Sabihin ko sa inyo, ang ganda ng cellphone ko. Nokia 3210. Maniwala ba kayo? O kaya sabihin na natin ang ganda ng phone ko. Mas maganda dyan sa phone nyo. Pero hindi ko alam kung paano yung function ng phone. It is impossible to please everyone without knowing something that you have. Amen? Mahirap nating tanggapin na meron tayong pagkukulang. Marami sa atin, maging sa lahat, minsan, akala natin, Lord, eto na ako. Nananampalataya ako sa iyo. Pero pag dumating yung mga bagay na alam mong hindi mo kinakaya, hindi mo malagpasan, nawawala yung sinasabi mong pananampalataya. Amen? Yes. Opo. No? So, sinabi natin yung culture. Kaya nga po, I entitled yung aking message po, yung aking teaching ngayon na Faith that Shines the Culture. Yan. Pasensya na po sa aking tawag nito, presentation. Yan. Yan, medyo kulang. Kasi wala kaming internet eh. Opo. So, faith that shines the culture. Ano pong ibig sabihin? Diyan muna tayo sa title. So, actually, yung title pong yan, ibinigay lang sa akin ng Panginoon. Maybe last Friday lang po ata. Opo. Kasi sabi ko, Lord, ano pong kailangan nating, gusto niyo pong, hindi eh. Kasi alam na natin dapat yung ituturo eh. O yung ating isi-share. Kasi sabi nga, na pag-aralan natin at patuloy na pinag-aaralan natin, you need to know what you want to share. Kasi yung i-share mo, yung nagaganap na sa buhay mo. Amen? So yung culture, balik po tayo. Faith that shines the culture. Yeah. Faith that shines the culture. Why faith
is have may ano ang kaugnayan ng pananampalataya dun sa culture na ating tinatahak. Tagalog na Tagalog. Okay? Kung ano yun, di ba? Kahit sinabi ko kanina, ano yung culture mo? Loving God, loving people, and raising leaders. Okay? Without faith, paano mo ngayon paliliwanagin yung ating pananampalataya doon sa sinasabi nating culture? Una sa lahat, dapat makita muna natin yung pananampalataya natin. Which I believe all of us know kung ano yung pananampalataya natin. Okay? Let us give example first. Let's give an example first. Okay? Romans chapter 4, verse 20 to 21. Okay? Let's read, no? No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Sino po siya? Sige. Sino yung tinutukoy po dito sa Romans? Sabi niya, no unbelief made him waver. Okay? Hindi nag-wave yung kanyang pananampalataya concerning the promise of God. Okay? But he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Sino pong natatandaan nyo na karakter sa ating Biblia na merong ganitong pananampalataya? Allah. Si Jesus. Di ba? Jesus is our perfecter of our faith. Ama. Pero, sino po yung tinutukoy dito? Allah. Amen. Based po sa akin pong nakikita, ang tinutukoy po dyan is our father Abraham. Si Abraham po. Okay? Si Abraham. Bakit po? Sabi po doon, one of the greatest demonstration of faith is seen in the life of Abraham. Remember kung paano tinawag si Abraham? Si Abraham, nung bago tinawag, nasa, tawag na ito mayaman, maganda ang buhay, malaki ang pag-aari ng kanyang ama. Then, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka dito sa lugar na ito. At isama mo yung asawa, tas dito ka manirahan. Pero, maraming pagkakataon na sinubok ng Panginoon yung pananampalataya ng ating ni Abraham. Pero marami pa ring mga pagkakataon na siya'y nawawala o nag-wave. No? Pero ang sabi dito, sabi niya, no belief made him waver concerning the promise of God. Bakit ganun, Brother Wine? Sabi mo, walang wave. Pero, nangyari pa rin, marami pa rin siyang ginawang kamalian. Imagine mo, instead na pumunta siya dun sa isang lugar, nagpunta siya sa Ehipto, tapos nagkaroon pa siya ng, ano yun? Sinungaling pa siya na hindi niya asawa yung kanyang si Sarah. Buti na lang, God's promise is there. Ayun, sabi niya, promise of God is there, na andun pa rin yung faithfulness ng Panginoon. Kaya nalaman ng hari na asawa niya yon, hindi ginalaw si Sarah. Amen? Ano pa? Nung sinabi ng Panginoon na bibigyan, ikaw ang magiging father of all nation. At nag-wave pa rin yung pananampalataya niya. Paano magkakaanak? Sabi ni Sarah.
ilang taon na ako, matanda na ako. Paano ako magkakaanak? Anong ginawa? Nagkaanak siya doon sa servant ni Sarah. So, nangyari, nag-wave pa rin. Pero doon natin tingnan natin yung dito yung galaw ng Diyos. Ang faithfulness ng Panginoon, kahit anong gawin mo, kahit anong mangyari, lumalakad ka, namali ka ng daan, andun pa rin ang faithfulness ng ating Diyos. God is faithful to His word and His promises even though marami kang ... sa buhay mo. Minsan nilang ... ganun pa. Alam niyo yung mga ganun, di ba? Yung wave, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede. Mahirap pag ang faith natin nag-wave. Sabi mo, Brad Wine, hindi nag-wave. Yes. Made him no unbelief. The time has come when God will test your faith, our faith. And that's the time when God tested Abraham's faith. When God asked His only son, His only begotten son, na magsasana, na yun ang magbibigay sa kanya nung promise ng Diyos, na sabi ng Panginoon, you will be the father of all nations, na si Isaac. Give me your son, your only son. Then the faith of Abraham was tested. Then there's no unbelief na nangyari sa kanya. Sabi po doon, Abraham's faith tested by God. Okay. Abraham's faith, like our, is growing. Continuously growing. Hindi immediate. Hindi yan nangyayari overnight. Oh, may faith ako ngayon. Ang lakas ng faith ko. May paniniwala ako sa Diyos na magaganap ito sa buhay ko. Pero hindi po kara-karaka. Tinitingnan ng Diyos kung nasaan ka, ano yung katayuan mo, ano yung puso mo, ano yung sitwasyon mo. Until the very time, God will test your faith. Amen? Mukhang tahimik kayo. Ang haba ng muka. Kanina pa ako dito nadadapa. Excuse me lang po. Yan. So, okay. Abraham's faith, like ours, okay, grew over the years. It was not something that we work up by the strength of his will, okay, or by fertile imagination. Okay? Wala, natutulog. Okay. Faith will not be worked up by the strength of our will or the fertile imagination. Okay? But it will grow in the response to witness God's faithfulness. Faith will not work up. Ibig sabihin, hindi yan kagad mangyayari. Lalago ang pananampalataya natin hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas o yung naiisip natin na tapos na. Minsan meron tayong iniisip na, eto gagawin ko, Lord, para maging ganito yung aking pananampalataya. Ito po yung lalakaran ko, Lord, para maging maayos yung pananampalataya ko. Tama naman. Right? Ang ganda naman pakinggan. Sumusunod ako sa Panginoon. Pero hindi po sapat. Dahil sa ating kalakasan o sa ating sariling pag-iisip, sa ating own self, okay, we will grow our faith. Instead, sabi po dito,
ito ang ating, but it will grow in response, witnessing God's faithfulness. Ano po ibig sabihin? Yung ating paglago ay maayon lamang doon sa kaparaanan ng ating Panginoon. Sa nakikita mong nangyayari na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung ngayon, yan anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yun yung palalawigin ng Diyos sa puso mo, sa buhay natin, upang lumago ang pananampalataya mo. Yung ating pananampalataya, yung faith natin, no, hindi lalago ng kusa lang. Bagkus, ito ay palalaguin dahil sa presensya at awa ng Diyos. Amen? Amen po. It grows in response to witnessing of God's faithfulness over the years. He learned in increasingly more deeply that God can be trusted, and we learned because he had a relationship with God. Ito yung sinasabi po natin na kinakailangan nating gawin sa buhay po natin. Excuse me lang po. At sinasabi po dito, no, kailangan hindi po tayo yung pananampalataya natin is hindi natin nilalakaran na nag-iisa. Kailangan nating lumakad kasama ang ating Panginoon, si Kristo. Jesus is the way, the perfecter of our faith. Amen? And we need a strong relationship with God. Anong gagawin natin? Kung paano gagawin natin? Sabi nga po, di ba, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Ito yung pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. Okay? Yung hope, ibig sabihin, andun ka na sa yung pag-asa na tapos na. Kaya nga po past tense yan. Hope for. Tapos na yung inaasahan. At yung conviction mo na ito'y magaganap. Kasi magaganap na eh. Paano mo ngayon tatanggapin yun? Hindi mo pa nga nakikita. Kaya nga po faith eh. Okay? And then we need to work on it kasama ang ating Panginoon. Hindi, sabi di ba, faith is dead without work. Tama po ba? Faith without work is dead. Kaya namamatay ang pananampalataya. Kasi, sabi po kanina sa binasa natin, gumagawa lang tayo ng sarili natin. Nabubuhay ang isang pananampalataya. Tama na gawin natin yung bagay. We need to work in our faith. But we need to work with God. We cannot do it. The central feature of faith is confidence or trust, where the object of faith is God and His promises. Okay. Ito yung sentro ng pananampalataya. Confident ka na may paniniwala ka sa lahat na nagaganap sa buhay mo dahil alam mo na inayos na ng Diyos at natapos na ng Diyos yung plano niya sa buhay mo. Amen?
Parehas din po yan nung ating pinag-aaralan about the kingdom of God. Jesus always telling about the kingdom. If we are in the kingdom of God, we are governed by God. Amen? If we are governed by God, we are under, the governance of God. And our faith, our focus is only with God. Kasi you are now the citizen of God, of the kingdom. If you are the citizen of the kingdom, yung faith mo, sigurado ka na. Kasi, ang sabi nga po doon, if you are a citizen of the kingdom, the king will already know what you need. The king will be responsible to you if you are a citizen of the kingdom. Same thing na nangyayari po sa atin. The central picture of our faith is the confidence and trust that we are governing by God. Okay? And the object of our faith is God and His promises. Sabi nga po ni Miles Monroe, pag ikaw daw isang citizen ng isang government, you don't need to worry. Kasi God will, yung king mismo nung kingdom, ibibigay sa iyo kung ano yung kanyang pinangako. Tama po ba? So that's the central future ng faith po natin. Kailangan natin may confidence tayo. Kailangan yung object natin, nakikita natin. Nakikita natin yung promises ng Diyos. Dahil alam natin na we are the citizen of the kingdom. Are you the citizen of the kingdom? Amen. Lahat tayo ba? Citizen ba ng kingdom? Pakitanong nga yung nasa gilid nyo. Citizen ka ba? Ayan. Dapat ganon. Kung citizen ka, nakikita. Amen? Kung citizen ka, yung nakikita sa'yo, nagkakaroon ng resulta. Amen? May result. Nakikita at may ebidensya. Sabi ng Panginoon, sabi niya, we are His kingship. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay hinahawakan ng ating Diyos. Ganun din ang ating pananampalataya. Kasi nga, pag ang pananampalataya natin, ibinase natin sa sarili natin, panigurado, yung pananampalataya natin nag-wave kung saan-saan, hindi natin makikita. Amen? Amen. Okay. Continue lang po. Okay? God's promises, okay, so, God promised Abraham a seed. Meron siyang seed. Okay? And that seed is the Word of God. Tingin niyo po ba si Abraham hindi lalago kung hindi nagbabasa, kung hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon? Sabi po sa Biblia na ating po pinag-aralan, faith cometh from hearing, and hearing the Word of God. Pag sinabing hearing and hearing, sabi dyan that is adverb. In Tagalog, pandiwa. Ano meaning? Action word. Pag sinabing hearing and hearing, action word. Hindi yung hearing, labas dito, sa kabilang tenga. Hindi yung hearing, hanggang hearing na lang. Hanggang sa nabingi. Minsan, nasasabihin, alam ko na yan. Hello?
Maaari yung mga tinuturo, sabihin sa atin paulit-ulit na lang yan. Brother Wine, alam ko na yan. Pastor, alam ko na yan. Sister Aina, alam ko na yan tinuturo mo. Yan na naman. Minsan po, yung puso natin, mapaglinlang. Yung kaaway, tuwan-tuwa. Kasi, ang sabi, alam mo na kasi yan eh. Dapat nandito ka na. Dapat mataas ka na. Dapat nandito ka na sa sunod na step. Yes, tama. Galing ng kaaway eh. Tama naman, kailangan lumalago ka. Kaya lang, sabi ng Panginoon, sabi kanina, hindi ka lalago ang pananampalataya mo dahil sa sarili mong lakas at sarili mong pag-iisip. We will grow increasingly, okay, in the promises of God. Kung anong ginagawa po ng ating Diyos sa buhay natin, kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay mo ngayon, panghawakan mo, Panginoon, kapatid. Panghawakan mo. Kasi yun ang gagamitin ng Diyos para iangat ang iyong pananampalataya. Kung ngayon may sakit ka, kung ikaw ay ngayon is sabihin natin wala kang ngayon, ang dami mong utang, ganon. Panghawakan mo salita ng Panginoon at lakaran. Ang Diyos ang aking kagalingan. Hindi ako magkukulang. So, hindi ako mangungutang. Hindi yung sakit na ito mawawala. Sabi ko nga po nung una yung aking naalala ko yung aking lesson nung nakaraan yung everything is season. Ibig sabihin po, dadaan at dadaan ka. Hindi lang ngayon yan. Dadaanan mo ulit yan. Dadaanan mo ng dadaanan yung kalagayan na yan. Hindi mawawala, kapatid. Pero, ang sabi ng Panginoon, lakaran mo at lakaran. Hanggang sa makita mo na hindi ka na naapektuhan ng sitwasyon. Ang pananampalataya mo lumalago dahil nakikita mo ang kalakasan ng Diyos sa buhay mo at ang hindi ang kalakasan ng sarili mo. Amen? Yun po yung kinakailangan natin. Amen po. So sabi ko kanina, Abraham had a seed. Okay? And the seed is the Word of God. Do you know that the Bible has many rules? Maraming batas, maraming regulasyon ang Biblia. Pero ang Biblia po ay hindi po nararapat na tignan na puro rule, puro law. We need to see it as a bag of seed. Ano ba yung seed? Sabi ko kanina po, ang seed is the Word of God. And the Word of God need to be grow. Kailangan may paglago yung salita po ng ating Panginoon. The Bible is not a book of rules. It is a bag of seed. Sino po naniniwala? Bakit? Bakit ko po sinabi na bag of seed? Kasi pag yan ang isang buto na binibigay sa ating Panginoon, kailangan nating pagyamanin. Pag yan ay tinignan mo na ito is rule, law, ang hirap sundin. Yun na nga lang batas natin sa traffic dito eh. Ang hirap sundin eh. Yung pang-law ng Panginoon. Tama? Imagine mo, sino nagda-drive dito? Nagmumotor. Ayan. Ang hirap sundin, di ba? Ako nga, parati napapagalitan ng anak ko eh. Kaaway ko daw lahat.
Ha? Kaaway ko daw lahat. Lahat na lang daw. Pastor nga sabi, maingay daw ako magmaneho. Ha? So ang hirap. Pag na-drive pa lang hirap. Lalo na kung yung rule, lalo na yung law sa Biblia. Kaya mo bang sundin? Tanong. Hindi po. Sabi ng Panginoon, you are not living by the law, but you are living by the grace of God. And that grace will serve us kung paano natin palalaguin yung salita ng Diyos, which is the seed na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ganun po yung kahalagahan ng seed. Question, no? Where will we put the seed? Saan natin lalagay yung seed? Yung salita ng Panginoon. The seed. Saan po natin lalagay yung seed? Where we will put the seed? Dito lang po ba sa bulsa? Sa bulsa lang ba? Sa kamay lang ba? O sa isip lang? O kaya sa bag natin? O baka mamaya sa tukador na? Hala na, inanay na. No? Nakakausap na po ba kayo ng mga nagtatanim? Yung mga farmer? Sino nung nakapag-usap na po sa mga farmer? Yung mga nagtatanim po. If you talk to the farmer, they know kung anong klaseng buto o yung seed na hawak nila. Alam nila kung saan ilalagay. Alam nila kung anong lupa ang paglalagyan nila. Remember the parable of the sower? May hawak yung farmer o yung man ng maraming seed. Yung iba itinapon doon sa mga tawag to mabato, iba maraming mga tinik, yung iba sa masaganang lupa. Ano yung lumago? Yung mga may masaganang lupa. Pero paano mo mangangalagaan ang seed? Jesus demonstrate how we grow the seed. Paano natin pangangalagaan? Sabi doon una, ang farmer, tayo. We are the farmer. Do you believe? Naniniwala po ba tayo? Na tayo yung may hawak para magtanim. Ang seed, yun yung salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, yung seed. At yung ground, yung soil, yun yung ating puso. The heart. So, and pag lumago ng seed, magkakaroon siya ng stem, magiging puno. Ano ngayon yung puno? Yung puno, may kanya-kanya tayong puno. At isa lang ang author ang may nagmamay-ari ng puno, which is only Jesus. Ang puno, it signifies our faith, yung pananampalataya. Ngayon yung buto, pag hindi mo na ilagay sa tamang soil, ano mangyayari? Mawawala, mamamatay. Kaya yung puso natin, dapat nating alamin. Ingatan mo, tignan mo kung ang puso mo, tama bang pagtanimam ng buto, ng seed ng ating Panginoon. Amen? Sabi doon, sabi ng ating Panginoong Jesus, no? Maybe we go to, well, hindi ko kasi nailagay yung Mark chapter 4 verse 26-29. Pwede po bang basahin natin? Yan. Sandali lang po.
Wala pa. Ito na lang po. Basahin ko. Mali. Mark chapter 4, verse 26 to 29. Okay. He also said, okay, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleep or get up, the seed sprout and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon the grain is ripe, he put the sickle to it, because the harvest is come. This is the parable of the seed to grow. Tinuro ng Diyos kung paano lumalago yung buto. Sabi po doon, ang tao, tayo po, ang naglalagay ng buto sa soil. Kung tama ang pananaw ng Diyos ay ng tao, kung tama ang pananaw o yung pananampalataya ng puso natin, ng tao, tama yung pagtatamnan natin. Meaning to say, if our heart is not fertile o hindi tamang lupa na pagtataniman ng buto, hindi lalago ang buto. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ang kingdom, ni-represent niya ang kingdom. Why Jesus represent the kingdom? Because He speak to the citizen of the kingdom. Meaning, if you are the citizen, you're obeying the kingdom, and God will supply all your needs. So, ibig sabihin, tama na yung pinagtatamnan. Tama na yung pananaw ng Diyos, ng tao, para pagtamnan ng salita ng Diyos. At ang Diyos ang nagdidilig, nag-aayos. Sabi nga doon, night and day, whether he sleep or get up, the seed sprout out and grow, though he does not know how. Anong ibig sabihin? Balik tayo doon sa kanina. Hindi sa pamamagitan ng lakas mo o hindi sa pag-iisip mo, kundi ang salita kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? So, kailangan na natin na merong maayos na puso sa pagtatanim. Amen? So, ganito po ang pananampalataya natin. Okay? Sunod po. Okay? Without the seed, you have no potential to see the harvest. Hindi makikita yung ating bunga. Opo. Bakit gusto nating magkabunga? Kasi God is asking us to grow. And He's willing, to help us to grow. Ang kailangan lang, yung pagtatamnan, yung puso. Kasi andyan na yung salita ng Diyos. Andyan na yung buto eh. Andyan na yung seed. Kailangan na lang natin ayusin yung pagtatamnan. Ano yung kanta? Naalala ko po, yung Pure Heart. Naalala ko tuloy si ating kapatid. Alam nyo, bago nawala yung kapatid natin, yun yung uling kinanta natin. Tuwan-tuwa ako dun habang naalala ko siya. Sabi dun, pure heart, sabi, that's what I long for.
A heart that hides your, a heart that follows hard after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Dito po ako magtatapos. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided to the one who rule and reign. A heart that fits compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, yung salita ng Panginoon, itinatanim mo sa puso mo. A heart that beats, sabi niya, a heart that hides your word so that sin will not come in. Ano ba yun? A heart that's undivided. Hindi ka nawawala sa focus kasi alam mo may relasyon ka sa ating Panginoon. Alam mo na ang Diyos ang magdadirect sa buhay mo. Sabi niya, undivided to the one who rule and reign your life. Diba? A heart that keeps compassion. Compassion that pleases you, my Lord. Kasi hindi na lang ikaw nabubuhay sa sarili mo. Ang Diyos na nabubuhay sa sarili mo at nabubuhay ka na may pagmamahal sa mga tao na nasa paligid mo. Sabi doon, that's a sweet aroma that pleases you, my Lord. Yung glory ng Diyos nakikita sa pananampalataya na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Ganun po, kadakila, kamangha-mangha ang ating Panginoon sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Oh, bless you. Hallelujah, Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided to the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that undivided, a heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Before I close in prayer,
I just would like to share that the reason kung bakit po si Brad Wine ang nag-share today is not because I don't have a message to share. No, in fact, gusto ko sanang tapusin within the month about the culture and the strengthening of the house. Pero last Thursday, pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Sabi ko mukhang hindi ko kakayanin dahil para akong nakalutang. Until now is para akong nakalutang. And that's why I sent a message to Brother Wine. Be ready on Sunday. Ikaw ang mag-preach. Ang sabi kanina sa ating napakinggan about how our faith will shine as our culture is we need to witness the faithfulness of God. There are three things that I've captured today that can express what the Lord or what we have experienced in this week. And truly indeed, you will never know your faith, or it is hard to understand the conditions of our faith without experiencing the faithfulness of God. No? Alam niyo po, itong past week na to is I have learned so much, and up to the point I realize you will never ready when that time will come. No matter how much you know that you are ready, gaano man kaalam mo na handa ka na or tanggap mo na ang pwedeng mangyari sa buhay mo, ang buhay natin, I realize when that moment comes, you will understand, hindi ka pala handa. We brought Mom to the hospital on Monday for the reason na masakit ang tiyan. It was tested and diagnosed and checked everything. Bago siya ipasok sa admission, sabi niya, uwi na tayo, malakas na ako. But because of her age, sabi ng doktor, we need to admit her. 3 days in the hospital, sleepless night. Nagbabantay kami kasama ng aking pamangkin for that 3 days. Sabi ng doktor, ang kailangan lang tumaas ang potassium. Yun lang ang sakit, kailangan tumaas ang potassium. So it's up on the 3rd day, tumaas ang potassium ni Mom. At masaya kami na discharge siya. However, behind that, nakita ko ba't parang mahina siya compare nung pinasok namin. Mas mahina siya. So, nung kami po ay pauwi, nag-U-turn pa kami from Sukat dahil talagang nakita ko mukhang hindi siya ready. Pagdating namin na emergency room, sabi ko, bumaba ka na, hindi ka namin kaya ibaba. Sabi niya, malakas ako. At nung siya po ay nagalit sa amin ng kuya ko, and I realized, mukhang okay na siya. Kaya ko, iuwi niyo ako. And so, we brought her home. Kako, pag hindi ka naglakad, ibabalik ka na ng emergency room pagdating ng bahay. Pinilit niya naglakad. Inalalayan namin ng pamangkin ko, naglakad. And I thought everything is well. Pagdating po namin sa bahay, 30 minutes pa lang, tumawag yung kuya ko, sabi niya, puntahan mo si Mom. Unresponsive daw siya, sabi ni Jelly. Bumaba ako, kinausap ko siya, talagang hindi nagre-respond, nakaupo lang. Iba yung itsura niya. And I decided, sabi ko, nag-isip kami paano siya buhatin, and we were reminded about dun sa ambulance ng barangay. Dinala namin siya ng ambulance on the same day na siya po ay na-discharge. Pagdating ng hapon, emergency na siya. Pagdating ng hospital, nag-chill, hindi na maganda ang sitwasyon. And through that, another test and everything. And we realized at that time, nung kinausap ko po yung nurse, sabi niya, almost septic na ang condition ng mom mo. Medyo yung aking yung doon ko naramdaman yung lamig, yung situation, nung pag nakikita mo siya, umaaray, sumisigaw. And I pray to God. I asked the Lord, what's your word? Wait lang.
Sabi ko, I'm not ready. Pinipili ko maging ready, but I'm not. I asked God, what's your word? Pumunta ako ng toilet. Lord, I need your word. Kasi septic, kung alam niyo po yung infection of the blood, yung pain, yung word na septic. Immediately, I went to the toilet, nagpaalam ako, hindi ko lang sinabi, sabi ko, nasi-CR ako, but para akong nanghina. And I asked God, Lord, give me your word. And when I opened my Bible, in my devotion book, ito pong sabi ng Diyos. In Luke 18:27, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. What is impossible with man is possible with God. I hold on to the promise, and that give me peace and comfort. Ang sabi ko, Panginoon, salamat, gagaling si ma'am. Pagbalik ko po sa emergency, sinabihan ako ng nurse, buti na lang tumaas yung kanyang blood pressure. Kasi nung dumating kami, 96 or 90/60 na. Pero after lagyan po siya ng, sabi ng kuya ko, and praise God, yung kuya ko nandoon, nung nalaman niya about dun sa infection, siya wala po yung nag-insist, lagyan nyo na ng antibiotic. Wag nyo nang hintayin ng result. And through the coordination ng family, linagyan po siya ng antibiotic, and immediately nag-respond, nag-normal po ang kanyang blood pressure. Pero hindi naging madali ang journey, no? Especially habang sabi ko, kaya ko yung puyat, kaya ko yung pagod, pero to see your loved ones in pain, mahirap. Mahirap. And there's a team of doctors na siyang tumingin sa kanya. It's already a team. Infectious, pneumonia, neuro, ortho. At makikita mo yung mga instrument, dinadala, CT scan, ultrasound, MRI. You know what? Habang dumadating sila, because of the word that I received, I told myself, Lord, lahat yan negative. Lahat yan magiging okay. Kahit makikita mo, nakakatakot. Pag dumadating yung mga instrument, nakakatakot dahil hindi mo alam kung ano yung lalabas. And for the past 2 days, God is really faithful. Alam niyo po, nagbibiroan kami ng pamangkin ko yesterday. All the tests conducted kay Mami, everything is normal. Everything is normal. Ang hindi po normal yung mga nagbabantay, puro high blood. Yun lang po hindi normal. And sabi ko, nung nagkaroon si vision na ma'am na sabi niya, may nakita daw siyang doktor, tinatahin likod niya, okay na raw siya. Sabi ko, it's the Lord who is healing you. And I told them, ito yung na-receive kong word sa'yo. And praise God, yesterday, sabi ng doktor sa amin, ang ganda na ng improvement ng mom mo. Yung antibiotic, mukhang i-recommend ko na itutuloy na lang niya by oral. And yesterday, nagkausap kami ng pamangkin ko this morning for the first time. Nakagagalaw na siya ng walang pain. Ang inaantay na lang is makapunta siya ng toilet, mag-isa, makalakad, and maigalaw niya yung katawan. Alam mo, konting galaw lang, in pain, sumisigaw. Iba talaga. And that's why last night at nung isang araw nung nagbantay kami, yun yung pinakamasarap na time, na moment sa amin. No? So God is good, people of God. That's why yung isang sinabi po ni Brother Wine,
the central of our faith should be God's promise. Should be God's promise. Nothing else. Nothing else. And that was the one that gave me hope. I did not pray for mom's healing immediately. Nung narinig ko yung balita, I asked God, I need your word. I need your word. People of the Lord, God's command is not hard to follow. It is clear by His promise, my command is not burdensome. If you love God, if we love God, we know how to follow His will. We know to follow His command. Kanina pong nagwo-worship tayo, the Lord impresses in my heart, don't come to me empty-handed. Every time that you come to me, give me something. What can you offer to the Lord? Christ Jesus has given us His life while yet we are sinners. God is just asking us, what can you give for Him? What does He want for your life? Church is not about the four walls of this building. Church is not an organization. It is not an institution. Ang church, this is a relationship with God. Loving God, loving His Word, following His command. At ilang beses na po pinakita sa akin ng Panginoon, gaano siya ka-faithful. Many times. Many times. And in spite, alam ko na even the resources, financial, it builds up. Pero sa akin, ang financial, you can earn it. But the life, only God can give it. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Indeed, Panginoon, O Lord, even in bad times, Lord, ginagawa mo at inaayos mo nagiging maayos. Kung hindi kami, Panginoon, na-discharge nung Wednesday, Lord, we will never knew kung ano yung totoong kondisyon ni Mom. But because of that moments, Lord, the doctor find out may infection na pala siya. You have caused everything, oh God. Even in the wrong decisions, pinapakita mo yung kabutihan at kagandahan ng plano mo sa aming mga buhay. That's why true, Panginoon, sabi niyo, in all things, you work for the good of those who loves you. Maging sa aming pagkakamali sa mga bagay na tingin namin hindi maganda, may maganda at mas maayos ka palang ginagawa. Isang araw lang ang mamiss at hindi nakita. I believe the condition will be different, so God. That's why, Lord, I humble myself before you today. Our life, you are good. You are good. Hallelujah. Who are we in your sight? We are sinners. We are just like dust in the air, mist in the air. We have so many shortcomings, failures. But in spite of it all, your love never fails. Hindi ka nagbabago. That's who you are. That's why kahit kami makasalanan, Lord, hindi niyo pinagkait ang inyong anak na ibigay sa amin, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ng iyong mga anak magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Lord, we thank you, God. Greater things are ahead of us.
there are bright futures, Lord. Ako naniniwala, nagsisimula pa lang kami sa pinapagawa niyo sa amin sa sambahan na ito. And you will not allow any plans or work of the enemy to distort this plan for this house. Because it is your vision. It is your purpose. At kami, Panginoon Diyos, we are just rolling down that path that you have already prepared, O God. That railroad na kayo ang naglagay sa amin. All we need to do is ride on and follow that path, O God. No weapon that is formed against us shall prosper, nor any word that will condemn us, we will be condemned, because this is our inheritance as your people, as your children, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, o purihin ka. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Come on. Thanks God. Thank God for His goodness. Thanks God for His faithfulness. Thank God for His promises. He is good. He is good. Oh, hallelujah. He is watching over His word unto us. Oh, salamat, Panginoon, sapagkat tunay ikaw ang Diyos na hindi marunong magsinungaling, o Panginoon. Bawat salita na inyong binibigay sa amin, ito iyong binabantayan upang ito pa rin mo, Panginoon, O God. O Panginoon, tulad ng ulan at ang yelo, hindi mo hayang ito'y lumapag sa lupa na hindi mapangyayari ang kanyang kalooban, O God. The same thing in your words, O Lord. You will not allow your word that will come upon us that will not work in us and through us, O God. Salamat, Panginoong Diyos, O God, na patuloy mong pinapadanas ang iyong faithfulness sa aming mga buhay. Pinapalanas mo ang iyong pag-ibig, Panginoon, O God, that agape love, O God. Oh, salamat, salamat, salamat. Lord, words are not enough to thank you. Hindi sapat. Kaya Lord, dalangin ko lang. I know hindi namin kayang tapatan ang iyong pag-ibig at ginagawa sa aming buhay. Ang dalangin ko lang, Panginoong Diyos, by your grace and by your Spirit, tulungan niyo kaming ma-accomplish ang purpose niyo sa aming buhay. To fulfill it, O God, with joy, with strength, and by keeping on with your promises in our lives, O God, holding on to your words. Heaven and earth will pass away, but your words remains forever. Salamat, O Panginoong Diyos, O God. And I just want to continue declare, we love you. We love you, Jesus. Oh, we love you, God. We worship you. Oh, we give you praise. We give you honor. We give you glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka, O Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak, O Panginoon, sa mga oras na ito. Let's all raise our hands to the Lord. Father, continually, O God, that your face shine upon us. Continually bless and keep us, O God, in the shadow of your mighty wings, O Lord. Let your faithfulness be with your people, O God. Be gracious and give them peace, O God. May your love and your grace and comfort be with them wherever they go. Salamat, O Panginoong Diyos. Unto your hands we commit our lives in everything that we do for the whole week, O God. Use our life to continually do your purpose and your will and to give glory unto your holy name. Salamat, Panginoong Diyos. Purihin ka. And all this I pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. God bless, people of the Lord. Go enjoy in the presence of God. Keep serving the Lord. Jesus loves you.